Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Sa 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang sambahin at papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, magpakailanman naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasya. Panginoong Diyos, maraming salamat sa muli mong paggising sa amin ngayong umaga. Naway mapuno namin ang aming mga puso at isipan ng iyong liwanag at pagmamahal. Panginoong Diyos, naway mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo rin po kaming maglingkod sa aming kapwa ng buong pag-ibig at kahusayan. Nais ko sanang hilingin ng inyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras sa araw na ito. Pakainin mo po ang aming mga katawan, aming kaluluwa at ang aming isipan ng iyong mga salita. Sa ngalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kung ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, bakit maraming tao ay nag-aakala na maaari nila itong mapag-iipunan? Anong mabubuting gawa na ang inaakala nilang magagawa para sa kanilang kaligtasan? Ang pananampalataya ang nararapat na tugon sa Diyos. Tingnan natin ang Galacia. Mga kaibigan, basahin natin ang Galacia 3, talatang 4, tapos talatang 22, and then 26. Ano ang sinasabi sa mga talata? Wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Ngunit, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ayon naman sa 1 Juan 5, talatang 9 hanggang 12, yamang tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao. Higit na dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos na pinapatunayan niya patungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patutuo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos, siya ang nagsasabi na ang Diyos ay sinungaling, sapagkat hindi niya sinampalatayanan ang patutuo na pinatutuhanan ng Diyos patungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Siya na hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang pananampalataya ay pagtitiwala at pagkakaroon ng kapanatagan ng loob sa Diyos. Ito ay isang akto ng pagsunod ayon sa katangian ng Diyos. Ayon sa katangian ng Diyos. Tingnan natin. Santiago 1:17. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos, na siyang lumikha
ng mga bagay sa langit at nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga tao, kaibigan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayon sa awit 146, 5-6, mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyang kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Hindi pa bago-bago. Hindi pa bago-bago. Sapagkat siya ay hindi nagbabago. Hindi nagkulang. At hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Ang pagliligtas ni Jesus ayon sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Dapat mong ilagay ang iyong pagtitiwala kay Jesus sapagkat siya ang natatanging paraan na ibinibigay ng Diyos sa ikaliligtas natin. Ang salita ng Diyos ayon sa Isaiah 40, talatang 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay totoo at ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago, kaibigan. Tayo ay mananampalataya sa Diyos sapagkat ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman sa ating mga puso. Ang kaligtasan sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya ayon sa 2 Korinto 7, talatang 10-11, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos, tanda natin ito kaibigan ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit, ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo ang binubunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masipag kayo o masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali. Nagkakaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nananabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangarin, maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. Ang kaligtasan ay mula sa biyaya ng Diyos na ipinadama sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus para sa atin. Ito ang natatanging ibinigay na lunas ng Diyos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang sinumang hindi, tandaan natin kaibigan, ang sinumang hindi maniwala sa pagliligtas ni Jesus ay mapapahamak. Gusto ba natin kaibigan na tayo'y mapapahamak? Upang maligtas, kaibigan, ang sinuman ay kinakailangang paniwalaan ng Diyos at ang tanging kaligtasan na kanyang ibinigay sa atin ay si Kristo. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ng kanyang biyaya at ng ating pananampalataya. Maaari mo bang ipaliwanag sa iyong sarili ang kaugnayan ng kanyang biyaya at ating pananampalataya sa ating kaligtasan? Tanging ang Diyos lamang, kaibigan, kaibigan, kapatid. Tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas. Malinaw na malinaw yan. Wala nang iba ang makapagligtas, kundi ang tanging Diyos lamang. Hindi sinasabi na ang kayamanan ko ang makapagliligtas. Hindi. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas.
ito ay nagmula sa kanyang masaganang biyaya na umaabot sa lahat ng uri ng tao ng panahon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya at sa kaligtasan na kay Hesukristo. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng mabubuting gawa ng tao. No, malinaw na malinaw mga kaibigan. Ang kaligtasan, anong sinabi? Ay hindi bunga ng mabubuting gawa. No, kung ano man ang ating ginagawa, hindi yan nakakapagligtas sa atin. Hindi tayo nagnakaw, nagsisinungaling, no? Hindi yan. Walang anumang magawa ng tao ang makapagbibigay sa kanya ng kaligtasan. Maging ang ating relihiyon, kaibigan. Hindi yan. Sa ating mga mabubuting gawa, hindi din. O pagpapakabuti ang maaring makapag-alis ng kanyang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Kung kaya't walang maaring maipagmalaki ang sinuman para sa natanggap nating kaligtasan. Ang kaligtasan ay ganap. Maliwanag na maliwanag yan. Ang kaligtasan ay ganap. Wala nang dapat idagdag dito. Dahil ito ay regalo ng Diyos. Ang tanging magagawa natin ay paniniwalaan at tanggapin ito ng may pagpapakumbaba at may pagpasasalamat. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang tanging responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos, kaibigan, sa ating kaligtasan ay ang ganap siyang pagtiwalaan. Ang ibig sabihin ay pagsisihan ang lahat ng kasalanan at sumasampalataya kay Hesukristo. Ang pananampalataya ay nagbubunga ng katuwiran sa harap ng Diyos. Sinasabi sa salita ng Diyos na si Abraham ay ibinilang na matuwid nang dahil sa kanyang pananampalataya. Gayon din ang mangyari sa lahat ng maniwala sa Diyos. Ganon din ang mangyari sa atin, mga kaibigan. Ibinibilang din tayong matuwid nang dahil sa ating pananampalataya. Gayon din ang mangyari sa lahat, ng maniwala sa Diyos, sa Kanya. Sila ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan at magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa kaligtasan na patuloy mong inialay sa amin. Ito po ay isang regalo na ibinigay ng iyong anak para sa amin, Panginoon, upang kami malinis ang aming mga kasalanan. Salamat o Diyos sa patuloy na pag-ibig mo sa amin na hindi nagbabago. Tuloy-tuloy po ito. Naway kami o Diyos ay makasunod sa pag-ibig na yan upang kami o Diyos ay roon ng pagmamahal o pag-ibig sa aming kapwa, makatugon sa iyong kalooban, Panginoon. Panginoong Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na patuloy na naghahanap ng trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, patuloy mo silang bigyan ng trabaho. Naway makasumbong sila, O Diyos, ng trabaho dahil sa tulong ng iyong Banal na Espiritu. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigan ngayon na nagbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho, opisina, sa pag-aaral nila, Lord. Patuloy mo silang gabayan, ingatan, Panginoon, sa daan kung saan sila ay nagbabiyahe o kung sila man ay nagdadrive ng kanilang sasakyan, ng kanilang kotse, ng motor. Panginoon, ingatan mo po sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Gayon din po, Diyos, tinalapit namin ang aming mga kaibigan na ngayon ay may mga karamdaman. Ano man ang karamdaman na sa kanilang katawan, O Diyos, abutin mo po ito, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdamang ito. Ang karamdamang ito ay walang ganap na hindi maaari mong
pagalingin, Panginoon. Lord, kami ay nagtitiwala na ikaw ang manggagamot sa lahat ng manggagamot dito sa lupa, Panginoon. Anong klaseng karamdaman, Panginoon, ay ito'y iyong pinapagaling. Kaya Lord, sa iyo kami nagtitiwala na ang aming mga karamdaman ay ito'y iyong pagagalingin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, at ikaw nawa ang siyang maghari sa aming mga buhay upang kami, O Diyos, ay makasumpong ng kaligtasan at pagbabago ng aming puso at isipan. At ikaw, Diyos, ang aming sampalatayanan at pinupurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.